Isa pong pinagpala sa bawat isa po sa atin, I just want to share with you the danger of pride. God opposes the proud, but He gives grace to the humble. The Lord hates the pride, but He shows favor to the humble. And that's why pride is so dangerous. You know what, that pride is the old sin in the Bible. Diba po, yung remember yung anghel ng Panginoon, si Lucifer. Dahil sa kanyang pagmamataas, kaya po siya ay binagsak ng Panginoon. Gusto niyang higitan ang Panginoon. Gusto niyang higitan ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya po siya ay binagsak po ng Panginoon. And the story of King Nebuchadnezzar. King Nebuchadnezzar is the mighty ruler of Babylon during the time of Prophet Daniel. Si King Nebuchadnezzar po, grabe yung believe niya sa sarili niya nang dahil sa kanya kung bakit gumanda yung ng Babylon. Dahil sa kanyang kapangyarihan, dahil sa kanyang lakas yun, dahil sa kanyang pagmamayabang, kaya po siya ay binagsak po ng Panginoon. Kaya nawala po sa kanyang pagiging hari, tinanggal sa kanyang pagiging hari ng Panginoon, at 7 years po siya nagpalaboy-laboy, at nawala sa sarili. Yun po. Sapagkat po ay nagmataas po siya, he didn't acknowledge the sovereignty of the Lord. Amen. Sabi nga sa salita ng Panginoon sa Matthew 23 verse 12, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Amen. Kaya po napakapanganib po yung pagmamayabang or yung pride po, mga kapatid. At ang sabi ng Kawikaan 16 verse 5, kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na paparusahan. Amen. Sabi ng Panginoon, kinamumuhian ng Panginoon yung mayayabang po, mga kapatid. Kaya po, nung nagmataas po yung anghel si Lucifer, binagsak po siya ng Panginoon. Amen. Even King Nebuchadnezzar, amen, he didn't acknowledge the sovereignty of the Lord. Nagmamataas po siya dahil sa kanyang lakas kung bakit napaganda yung Babylon. Kaya ang Panginoon po ay binagsak po siya. But dumating din po yung punto na na-realize din po ni King Nebuchadnezzar na yung pagkakamali niya. He humbly come to the Lord, he repent to God. Kaya po ang Panginoon, the Lord is so gracious, ang Panginoon naman po ay ni-restored po si King Nebuchadnezzar at ang kanyang kaharian. Amen. And Proverbs 16 verse 18 po, mga kapatid, sabi po dito, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Kaya po yung mayayabang po ay binabagsak po ng Panginoon, kinamumuhian po ng Diyos ayon po sa kanyang mga salita. Ayan po, mga kapatid, and sometimes po, mga kapatid, ang kayabangan po, hindi po yan basta-basta nakakita sa panlabas. Amen. Para po yan odor, 'di ba? Parang naamoy ng ibang tao, pero yung tao hindi niya naamoy. Hindi napapansin, 'di ba? Napapansin ng ibang tao, naamoy ng mga ibang tao, pero yung tao na hindi niya napapansin, hindi niya naaamoy. Amen. Kaya po, pride is so really dangerous po, mga kapatid. And sometimes, parang yung tingin niya sa sarili niya, parang humble siya, 'di ba? Yung parang dumuduko. Pero yung parang pagdumaan yung yung kinaiinisan niya, parang sa lobing-lobing niya parang inis na siya. Ganun po, mga kapatid, kaya yung kayabangan po, hindi po siya nakikita sa panlabas po, nasa loob po siya. Kaya nasa puso po siya, mga kapatid. And the Lord opposes the proud, but He gives grace to the humble po, mga kapatid. Amen. But you know what, mga kapatid, yes, He gives grace to the humble po, mga kapatid. God honors the humble. And Proverbs 18 verse 12, ang sabi po dito, mga kapatid, before destruction a man's heart is haughty, but humility comes before honor. Amen. Look at the life po ng buhay po ng Panginoon sa Kristo in His ministry and how He taught the apostle po, mga kapatid. 'Di ba? Ang Panginoon Hesus Kristo po, kung paano siya nagturo sa kanyang mga apostol, it was the spirit of humility. Kaya nga po ang Panginoon Hesus Kristo, He became great, naging great po siya, naging dakila po siya dahil sa kanyang pagpapakumbaba because of His humility. Amen po, mga kapatid. And hindi ka po pwedeng mag-serve sa Panginoon kung ikaw po ay punong-puno ng pride, punong-puno ng self-ambition sa iyong sarili. Because you know what, remember, when you serve God, it is no longer about yourself. Hindi na ito patungkol sa iyong sarili. Amen. It is about to serve God, to serve others, and to glorify the Lord. Amen po, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, ang humility and pride, it's so different. Ang humility, yung iniisip mo yung ibang tao. 'Di ba? Hindi mo na iniisip yung sarili mo po, yung humility. Yung pride naman po, mga kapatid, iniisip mo yung sarili mo. Yes, it's all about self-centered. It's all about self-glory. It's all about self-importance, self-will. Amen. Na gusto mo yung mga tao sa paligid mo, tinatrato ka na parang importante, yung parang special treatment, parang self-entitled. Ganun po, mga kapatid. And hindi ka po pwedeng basta-basta parang maglingkod sa Panginoon na punong-puno ka ng self-ambition and pride po, mga kapatid. Because it is no longer about yourself. It is about the glory of the Lord. Amen po, mga kapatid. Kung tayo po ay nakakaranas sa mga oras na ito, ngayon hindi aksidente na papanood mo tong video na to, and you come to the Lord and ask for the forgiveness of your sin if there's any area of your life
na kailangan mong isurrender, isuko sa Panginoon. And ang Panginoon naman po ay napakasagana ng kanyang pag-ibig, napakasagana ng kanyang habag, at napakalaki ng kanyang pag-ibig. And the Lord will listen to you. Mga kapatid, ang kayabangan po, wawasakin ka po nito. Pride can destroy you, pride can lead you into wrong decision, pride can lead you into wrong direction, pride can lead you into backsliding. Hindi mo na mamalayan dumating sa punto nang dahil sa pride, tumigil ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. That's why po, pride is so really dangerous po, mga kapatid. And pride can kill your relationship with the Lord. Papatayin nito yung relasyon mo sa Panginoon po, mga kapatid. And God opposes the proud po, mga kapatid. And that's why I just want to share with you and this message today. And I hope na ito ay nakapagbigay ng kalakasan and natuto po tayo sa mga mensahe ngayong araw na ito, mga kapatid. And by the way, God's confidence is a humility because you acknowledge the sovereignty of the Lord. Amen. Nagtitiwala ka sa Panginoon. Because if you are not confident in the Lord, yun, nagmamatas ka na dun, parang nagtitiwala ka sa sarili. Mga kapatid, God must be the center of our lives, our activity, our program. Because remember, hindi na ito patungkol sa ating sarili. It is no longer us, but to glorify the Lord. Amen po ba, mga kapatid? Nawa po, it will give us an encouragement itong mensahe na to ng ating napakinggan. Ito ay nagbigay sa atin ng kalakasan, natuto po tayo, mga kapatid. And kung meron kang kakilala na kailangan tong video na to, you can share this video sa iyong mga kaibigan, friends and relatives para sila po ay ma-encourage po, mga kapatid. Nawa po, sa susunod po ulit, mga kapatid, sa pagbabahagi po ng salita ng Panginoon. Maraming salamat po and have a blessed day.